Now, if you won a Senate seat, what would be your advocacy in the Senate? More on sa kababaihan. Like what? Boses ng mga kababayan. Like Magna Carta of Women. But then the law exists Yeah, already, nandun so na. what would No, you do? pero may mga bagay na hindi na-implement. Oh, like what? I want to hear. Wait, teka Yeah, muna. okay. Sandali. Yeah. May mga katulad nun, di ba? Yung may mga na-rape na mga bata, wala pa tayong law na gano'n eh, na pwedeng, what's this, yung mahirap, ayaw walang mag-witness doon sa batang yon o hindi bata na, basta babae, sabihin, di ba? Witness na pwedeng ang government ang tumulong doon sa bata para magdemanda. But don't we have that? We have the Public Attorney's Office. That's free. Siguro, pero pwedeng tulungan. I mean, yung gobyerno, kaya nga sabi ko, isa sa pinag-aaralan ko yun. Kasi more on like sa Parañaque, kasi yan yung sa kababaihan, First Lady pa ako, more on women ako talaga eh. Nanalo, First Lady ako. So are you for the reproductive health law? Oo na. Yes, in all forms, or yes, with reservations? Yes, with reservation. Oh, what are the reservations? Kailangan ba sagutin? Of course, you're running for the Senate. Ha? Oh. What are the reservations? Contraception. Should the government spend for contraception? Should the government spend in each barangay to have pills there, condoms there? Yung control, no? This was the issue in the Supreme Court. Kasi dapat talaga, lalo na yung mahihirap, dapat talaga mag-control kasi lalong naghihirap sa dami pag maraming anak. So how would they control? How would you do it? Kailangan, laging bukas ng ilaw na to. No. Ibig sabihin... Kailangan laging bukas ang ilaw? Ha? No, really. No, I mean, you're an advocate for women. You support the RH law with reservations. So what are your reservations in the RH law? Disseminate. No, your reservations, it means ano ang alinlangan ni Alma Moreno pagdating sa batas na ito? Yun nga, yung pag sobrang anak, doon ang takot ko. So pro-RH ka? Oo, kasi kumbaga, katulad sa akin, yung dapat, hindi ko alam po, dapat kasi, pag kaya mo, pwede ka mag-anak. Oo. Yung mahirap, sana matuto, i-seminar natin na mag-control, ito yung gagawin, yun ang kulang natin. Ipaalam natin sa tao. Kasi sa bumababa kami, grassroots, bawat barangay, kausapin ng barangay captain, basta mag-seminar tayo, turuan natin. Tama ka, Alma. So, ang sabi mo kasi ito, para ako sa RH law with reservations. Yeah. Ang ibig mo sabihin, gusto ko ng RH law, pero merong mga bagay sa batas na hindi ko gaanong gusto. Ang tanong ko, ano ang hindi mo gusto sa RH law? Kasi naging kontrobersyal ang RH law, umakyat sa Korte Suprema. May 4 na bahagi doon o 3 na hindi sinang-ayunan ng Korte Suprema. Ano sa RH law ang ayaw mo o gusto mo? Teka, nawawala ako. Hindi ko pa hindi pa ako napupunta doon. Okay, tanong ko na lang. Pills. Sang-ayon ka hindi? Sa pills? Hindi. So, hindi ka sang-ayon sa contraception? Oo nga, kailangan di ba gusto mo natural. Okay. Alright. So, kasi minsan ang pills, hindi sumasang-ayon sa katawan ng... So, ito na yung tanong ko, ha? Pinahirapan mo ako. Bilang mambabatas. Yeah. Ito yung contention noon. Dapat bang gumastos ang pamahalaan para pondohan ang kondom at pills sa bawat barangay? Kasi bagamat hindi ka sang-ayon sa pills, may iba na gusto nila ng pills. Gagastusan ng ating... Gobyerno. Sa ibang bansa kasi, ginagastusan yon. Kumbaga, ang gobyerno ang gagastos, pambili ng kondom, pambili ng pills. Anong paninindigan ni Alma Moreno doon? Sa akin, no. Kasi siguro kung may budget tayo, mas unahin natin yung mga mas bagay, yung mga project na mas maganda. 'Di ba? Kumbaga, bakit natin gagastusan 'yan? So no. No. Okay. All right. Magbabalik po tayo. We're gonna take a quick break. When we return. All right, welcome back to Hot Copy. We're still having a discussion with senatorial aspirant Alma Moreno. Anti-dynasty bill.
Anong paninindigan ni Alma sa political dynasty? Sa akin kasi, kung ang pamilya mo, maganda ang ginagawa sa isang bayan, okay lang eh. Di So ba? okay lang sa'yo na halimbawa ang mga Binay mamuno sa Makati, alam mo 29 years Actually, na ang hindi lang Binay si- mayor, ha? Hindi lang naman si Binay. May mga ibang mga governor, may mayor, may mga So iba. yun nga tanong ko, okay lang sa'yo yun? Na halimbawa isang pamilya, tulad ng mga Binay or kahit iba pang Yes, pamilya, yes. 29 years na, 30 years, kung hindi mayor ang asawa tatakbo, ang anak tatakbo, nagpapalitan lang ng upuan, okay sa'yo yun? Sa akin, okay sa akin, basta maganda ang ginagawa. Hindi ba Maraming prone to ginagawa. abuse yun? Hindi. I mean, it doesn't absolute power corrupt absolutely the Machiavellian school of thought? Hindi, kasi hindi rin naman sila mananalo kung hindi gusto ng tao eh. Bakit sila binoboto pa rin ng tao? 'Di ba? I mean, hindi naman, kasi may mga lugar ako napuntahan na ganun din. Pero yung maraming nagawa. Pero kung wala kang ginagawa, I'm sure taong bayan naman ng hindi ka iboboto talaga. So, pagdating sa political dynasty, hindi ka naniniwalang dapat suportahan ang anti-political dynasty bill? Oo, sa akin. Kasi hindi ako, Oo. hindi ako hindi, sa akin, okay lang eh. Basta maganda basta maganda ang Oh. ginagawa. Kasi ang sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang huling speech, panahon na para suportahan ang anti-political dynasty bill. So, ang paniniwala ni Alma Moreno, hindi kailangan. Hindi. Oo. So, okay lang sa'yo na halimbawa sa isang probinsya, gobernador, misis niya susunod, anak niya, Okay papalit-palit. sa akin nga kung maganda ang ginagawa sa bayan. Oo. Kasi kung maganda naman, bakit mo papalitan? Kung papalit naman, hindi ganun, diba? Okay. Ngayon, ilan sa ilan sa mga mga kumbaga nais mong pag-usapan ang ekonomiya. 'Di ba? Ito sinabi mo pinag-aaralan mo ang kahirapan. Kahirapan. Pagdating sa income tax reform, anong paninindigan ni Alma Moreno? Reforma. Ano doon ang dapat i-reforma Yung sa para akin, sa yung withholding tax ng mga empleyado, lalo na sa empleyado. Kasi ang laki yung nawawala sa empleyado, kawawa naman. So now 32%. Yes. Ano? Taas. So, yun yung, andito sa akin pinag-aralan ko kanina, na yun ang dapat baguhin natin. Kasi kawawa naman yung, sa inikot namin, yun ang laging naririnig namin. At yun ang laging pinapaliwanag din ni BP. Na ayusin natin yung reforma. Oo. Alma, naniniwala ka ba sa mga aligasyon ng katiwalian laban kay VP Binay? Hindi, Karen. Kasi hindi pa naman papatunayan sa husgado. Puro allegation pa naman, di ba? Kumbaga, wala pa. Hindi naman sinabing guilty na. Kumbaga, inaano natin na guilty ka agad si BP eh. So, naniniwala ka na ito, ang Makati Building 2, hindi overpriced, ang Hacienda Binay, hindi kanya. Kasi, di ba, nasa husgado na naman yan eh. So, hiyaan natin na ang husgado, ang maghusga. Kumbaga, malalaman natin. Hindi ako pwede. Pero as ako, naniniwala ako sa kanya, yung bilang magiging presidente, kasi alam niya ang pulso ng bayan. Kasi Okay. grassroots, yun. Alright. Ngayon, nag-iikot ka, no? Katunayan, ang Philippine Counselors League at one time, nagpunta ka ata ng Maguindanao. Oo. Humingi sila ng tulong for investments. Diba? Oo. Parang nabasa ko yun. Ano ang paniniwala mo sa Bangsamoro Basic Law? Kapag nanalo kang senador, boboto ka ba pro-BBL o anti-BBL? Palagay ko, pag-aralan, sa akin ngayon pag-aralan mo ng mabuti. Kasi, okay yung BBL, anuhin natin, kasi ang dapat lang makinabang ang mga Filipino. Kaya dapat siguraduhin natin yung BBL kung ano ang meron doon.